Isang magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at ganoon din sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Sana ay mabasa po ninyo ang kwento ng buhay ko. Ang tao ay malayang magmahal. Basta kahit sa lalaki o sa babae pa tumibok yung puso mo, kung mahal mo talaga ay ipaglalaban mo. Maghihintay ka kung kinakailangan. Pero paano, Papa Dudut, kung ang puso mong umiibig sa parehong kasarian? Ito po ang kwento ng buhay ko. Dear Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang Kaiser. Uumpisahan ko po ang kwento ng buhay ko nung ako ay nasa grade 4 pa lamang. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Maaga kaming nawala ng ama, kaya't ang mama ko na lamang ang tanging nag-aalaga sa amin. At ang kwento ng mama ko ay 2000 nang mamatay ang papa ko. 6 na taong gulang pa lamang ako noon at musmus pa lamang. Pero tandang-tanda ko po noong namatay ang papa ko. Namatay daw siya dahil sa kulam, yun ang kwento ng mama ko. 28 years old pa lamang ang mama ko noon nang siya ay mabiyuda. Kaya't kailangan niyang mamasukan bilang kasambahay. Lumipat na rin sa aming bahay ang lola ko para may mag-alaga sa aming magkakapatid habang si mama naman ay nagtatrabaho. Kasama ng lolo ko ang 5 niyang anak. Hindi naging madali ang pamumuhay namin noon dahil bukod sa madami ng bubuhayan ng mama ko ay kakarampot pa nakita ang naiuwi niya sa pamamasukan bilang kasambahay. Naranasan pa namin mangalkal ng basura, yung kasi ang utos ng lola ko. Nagagalit siya, Papa Dudut, kapag hindi kami sumusunod sa utos niya. Kaya kahit labag sa loob ko at nahihiya ako ay ginagawa ko na lamang. Kasama ko sa pangangalakal ang anak niyang si Ricky na tito ko. Kasing edad ko lamang siya, Papa Dudut. Nuknukan siya ng yabang at madalas kaming mag-away ng tito Ricky ko. Kapag wala ang mama ko ay inaapi niya ako. Kapag dumarating naman sa gabi ang mama ko ay siya naman ang inaapi ko. Grade 4 na ako noon at alam ko na ang hirap ng buhay. Sinisikap kong pumasok sa pang-araw-araw dahil may mga pangarap ako. Pangarap ko maging isang magaling na kusinero. Masipag din akong pumasok dahil lagi kong nakikita ang crush kong si Sarah. Hindi naman po sa pagmamayabang, Papa Dudut. Matalino si Sarah katulad ko. Nakakasabay naman ako sa lahat ng subjects maliban lang sa math. Kaya kapag oras na ng math, ay kay Sarah ako dumidikit. Nang minsan na magkatabi kami ni Sarah ay hinawakan ko ang kanyang kamay. Wow, Sarah, napakalambot naman ang kamay mo, ang sabi ko sa kanya. Tingnan mo yung akin, puro kalyo. Hinawakan naman niya ang kamay ko. Oo nga, bakit ganyan ang palad mo? Tanong niya sa akin. Masipag kasi ako kaya maraming kalyo yung mga palad ko eh. Ganon? So, tamad pala ako kasi walang kalyo ang kamay ko, ganon ba yon? Ang sabi niya sa akin. Hindi naman sa ganon, masipag ka din. Masipag kang mag-aral. Napakagaling mo nga sa mate, ang sabi ko naman sa kanya. Bakit magaling ka din naman, Kaiser ah? Oo, alam ko na magaling din ako pero pagdating sa math, mahina talaga ako eh. Gusto mong turuan kita? Oo, gusto ko, Sarah. Turuan mo ko. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay parang mas natuto pa ako kay Sarah kaysa sa teacher namin. Siguro nga ay iba talaga kapag crush mo ang nagtuturo sa'yo. Isang araw, uwian na namin noon, ay sumabay ako kay Sarah pag uwi. Saan ka ba nakatira? Tanong ko sa kanya. Malapit lang sa school natin. Ah, ganun ba? Ihahatid na kita kung ganun din naman. Siya naman ay hindi nagsalita, Papa Dudut. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Habang ako naman ay nasa likod niya at sinusundan lamang siya. Sarah, teka, may sasabihin ako sa'yo. Huminto naman siya at humarap sa akin. Ano ba yon? Tanong niya. Mahal kita. Sambit ko nang bigla naman siyang tumakbo at pumasok sa isang maliit na eskinita. Hinabol ko siya hanggang sa pumasok siya sa gate ng isang maliit na bahay.
Ah, dito pala siya nakatira. Kinabukasan ay hindi na ako kinausap ni Sarah. Siguro ay nahihiya siya sa mga sinabi ko kahapon, kaya't hindi niya ako pinapansin. Malayo ang agwat ng mga upuan namin kaya't hindi ko din siya makausap ng maayos. Nang may iabot sa akin ng classmate ko na maliit na papel. "Kay sir, pinabibigay sa akin ni Sarah." Pabulong na sabi sa akin ng classmate ko. Nagtuturo kasi ang teacher namin noon. Uso pang pasahan ng love letter noon. Kaya't mahirap makapuslit. Mahirap na at baka kami mahuli. "Kay sir, mahal din kita." Ganito ang nakasulat sa papel na galing kay Sarah. Abot-abot ang ngiti ko noon nang mabasa ko ang sulat na yon. Noong uwian na ay hinatid ko muli si Sarah at medyo may hiyaan pang namamagitan sa amin ni Sarah. Pero pilit kong ipinapadama na komportable siya sa akin nang sa ganon ay hindi siya mahiya. "Sarah, tayo na ba?" Tanong ko sa kanya. Tumango lang siya na ang ibig sabihin ay oo, tayo na, kay sir. Walang mapaglagyan ng tuwa na nararamdaman ko, Papa Dudut. Mahal ko talaga si Sarah. Araw-araw ko siyang hinahatid at wala yung palya. Medyo nag-iingat lang kami, baka daw kasi malaman ng mama niya na may boyfriend na siya at pagalitan daw siya. Lumipas ang panahon, Papa Dudut. Kami pa din ni Sarah, hindi nga lang kami magkaklase noong grade 5 kami. Maging nung nasa grade 6 na kami. Nasa section 5 kasi siya samantalang ako naman ay section 9. Grade 6 na kami noon, Papa Dudut, nang tamaan ng malubhang sakit ng mama ko. Labis-labis ang paghihirap ng mama ko sa sakit niyang TB. Naranasan kong pumasok ng walang baon. Wala kasi si mama, nandun siya sa kinakasama niya. Kami na lang ang nagpupunta kapag dadalawin namin siya. Napagpasyahan ng mama ko, Papa Dudut, na i-transfer ako sa aming probinsya sa Pangasinan habang ang kapatid kong babae na kasalukuyang grade 2 ay pinahinto na muna ni mama. Ang kuya ko kasi ay nasa Pangasinan at doon nag-aaral. Simula noong grade 4 siya. "Anak, doon ka na lang sa tita mo ha. Total nasa kuya mo naman yung pensyon ng papa mo. Paghatian nyo na lamang ng kuya mo," sabi sa akin ng mama ko. Wala naman akong magawa noon. Kahit pa na ayaw ko sana ay kailangan. Mahirap, Papa Dudut, na hiwa-hiwalay kaming magkakapatid. Ang kuya ko ay nasa side ng mama ko habang ako naman ay nasa side ng papa at ang bunso namin ay nasa lola ko sa Maynila. Hindi na ako nakapagpaalam pa kay Sarah na magtatransfer ako sa probinsya. Ayaw ko kasi siyang masaktan ng dahil sa akin. Hahayaan ko na lamang na bigla na lamang ako mawala sa buhay niya. Mga bata pa naman kami at may panahon para dyan. Buwan ng July noong mag-transfer ako sa Pangasinan, nanibago man ako sa bago kong eskwelahan ay kailangan kong pumasok. Unang araw ko pa lamang sa eskwelahan ay pagbubunot na ng damo ang ipinagawa sa amin. Pinagmasdan ko na lamang ang mga classmate ko kung paano ang tamang teknik ng pagbubunot ng damo. Sa Maynila naman kasi puro semento at walang inaalaga ang damong bubunutin. Tuwang-tuwa sa akin ang mga classmate ko at palibhasa ay Tagalog ang salita ko kaya gustong-gusto nila akong kausap. Tinuturuan nila akong magsalita ng Ilocano at tinuturuan ko din silang magtagalog. Pati sa mga subjects ay nanguna ako sa klase. Naging most cooperative ako noong graduation namin. Isang araw, nagaya sa akin ang mga pinsan ko na tumambay sa court, sumama naman ako. Pinakilala nila sa akin si Crisanta na barkada nila. Taga sa amin siya at maganda si Crisanta. Maputi at kay haba ng kanyang buhok. Ako naman ay katamtama ng kulay. Hindi maputi, hindi rin maitim. Sakto lang kumbaga. Insan si Crisanta nga pala, barkada namin. Pakilala sa akin ng pinsang ko. Ako naman ay inabot ko ang kamay ni Crisanta. "Hi, kay sir nga pala." Sabay abot din ang kamay niya sa akin. Inidang ko siya at kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya noon. May tindahan sila malapit sa amin kaya doon ako laging nakatambay para lagi ko siyang nakikita.
First year high school na ako noon at grade 6 pa lamang sila. Isang gabi ay bumili ako sa tindahan nila, mga bandang alas 11 na yata yon. Eksakto naman na siyang nagbebenta sa akin. Bumili ako ng soft drinks na maliit. Inabot naman niya ang bayad ko at kinuha ko din yung soft drinks. Isasara na niya na sana ang pintuan ng tindahan nila nang magsalita ako. Crisanta, may sasabihin ako. Sinenyasan ko siyang idungaw niya ang ulo niya mula sa tindahan at hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung bakit ko yon ginawa pero alam ko na gusto yon ni Crisanta. Isang gabi noon, Papa Dudut, ay nakatambay kami sa plaza ng aming barangay. Lumapit ako noon kay Crisanta at lakas loob kong sinabing mahal ko siya. Bahagyang nagulat siya noon sa mga sinabi ko. Panay ang kantsaw sa akin ng mga pinsang ko na bagay daw kami kaya't hindi naman nagtagal ay sinagot ako ni Crisanta. Bagamat mga bata pa lamang kami at parang laro lang sa akin ang relasyon namin ni Crisanta. Isang araw noon ay magkasama kami ng pinsang kong si Abigail ay bigla na lamang siyang nagalit sa akin. Kinausap ko siya. Crisanta, galit ka ba sa akin? Hindi siya kumibo noon, Papa Dudut. Pero alam kong galit siya. Dahil sa nakasimangot niyang mukha. Ano bang kinakagalit mo? Tanong ko sa kanya. Bakit magkasama kayo ni Abigail? Yan ang tanong niya sa akin. Wala naman. Tatambay lang sa plaza. Yun bang kinakagalit mo? Oo, kasi nagsiselos ako kay Abigail. Sabi niya noon sa akin at bahagyang natawa ako dahil sa dahilan ng pagkagalit niya. Si Abigail pa lang dahilan kaya nagagalit ka sa akin. Ano ka ba namang Crisanta? Pinsang ko si Abigail. Parang hindi mo naman alam na magpinsang kami. Ang sabi ko sa kanya. Kasi naman ang sweet-sweet ninyo Ganon kami magpipinsan. Close kasi kami kaya super sweet din kung minsan. Hindi nagtagal ang aming relasyon ni Crisanta. Gawa nga ng pati ang mga pinsang ko ay pinagseselosan din niya. Natapos ang unang taong ko sa high school. Nag-transfer na naman ako sa Maynila. Second year section 4 ako noon, Papa Dudut. Dito ko nakilala si Mark na naging kaibigan ko naman. Pogi si Mark, maputi at habulin ng mga babae. Siya lagi ang kabady ko sa lahat ng mga activities sa school namin. Isang araw, nag-assign yung teacher namin sa social ng mga leader na siyang mag-check ng assignment namin sa grupo namin. Si Clarice ang leader namin. Si Clarice siya yung tipong babae na gugustuhin ng sino mang lalaki. Kaso nga lang may pagkasuplada pala ito nang minsan kasing magpa-check ako ng assignment ko ay pinuntahan ko siya sa mismong upuan niya. Clarice, ito pala yung assignment ko, sabi ko sa kanya. Hindi ka ba makapaghintay? Pupunta ako sa mga upuan ninyo. Ang pagkakasabi niya sa akin. Natawa naman si Mark noon. Suplada pala si Clarice no? Tanong niya sa akin. Oo nga pare, crush ko pa naman. Sambit ko naman kay Mark. Naku, wala yan. Kaya kong painlabin sa akin yan. Ang sabi ni Mark noon, Papa Dudut. Ang nasa isip ko naman ay magkakaroon na ako ng kaagaw kay Clarice. Ano nga naman ang laban ko kay Mark, mas pogi siya sa akin. Sige pre, kung gusto mo talaga siya, ay tutulungan kitang ligawan siya. Talaga kisser? Tuwang-tuwang tanong niya sa akin. Oo tol, tutulungan kita. Hindi naman naging mahirap kaibigan si Clarice, suplada lang pala siya sa una. Pero kapag naka-close mo na ay mabait din pala siya. Magaling siya sa math at parehas din kaming marunong kumanta. Kaya ang naging bonding namin ay ang pagkanta. Minsan na itanong sa akin ni Clarice kung sino daw ba ang crush ko sa room. Nahiya naman akong umamin na siya ang crush ko. Sinabi ko na lamang na wala akong crush sa room namin. Ikaw ba? Sino ba ang crush mo? Sabay balik ko sa kanya ng tanong. Nung una ay hindi pa siya sumagot. Nahihiya ako Sige na, huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na, pagpipilit ko sa kanya. Si Mark ang crush ko?
Nang mga panahon na yon ay parang nadurog ang puso ko sa mga narinig ko. Hindi ko alam pero ang sakit sa pakiramdam na si Mark ang crush niya. Pero ganun pa man Papa Dudut ay sinabi ko kay Clarice na may gusto rin sa kanya si Mark. Wala naman akong magagawa kung si Mark ang gusto niya. Sinabi ko kay Mark na tutulungan ko siya, kaya bilang kaibigan ay nilakad ko siya kay Clarice hanggang sa naging sila na nga. Masakit man Papa Dudut ay tinago ko na lamang ang sakit na nararamdaman ko. Ako na ang naging BFF ni Clarice noon sa paghatid at pagsundo ni Mark sa kanya. Kasama nila ako kahit pa nasasaktan ako noon Papa Dudut. Na nakikita silang masaya. Naroon pa rin ako sa tabi nila. Advantage ko na lang naman ay sa tuwing mag-aaway sila ni Mark ay ako lagi ang kasama ni Clarice. Napaparamdam ko sa kanya yung pagmamahal ko sa kanya bilang kaibigan lamang. Oo Papa Dudut na friend zone ako. Isang araw Papa Dudut ay magkasama kami ni Mark noon ay napaisip ako kung paano magmahal ang isang Mark. Nakatitig lang ako kay Mark noon at sa isip-isip ko ay napakaswerte ng babaeng mamahalin ni Mark. Dahil bukod sa gwapo na ay malakas pa ang dating. Bigla naman akong bumalik sa ulirat ko noon nang mapansin ni Mark na nakatitig ako sa kanya. Uy, Kayser, bakit mo ko tinititigan? May gusto ka sa akin oh. Bigla naman akong natawa. Ano ka ba Mark? Bakit ako magkakagusto sa'yo? Bahagya akong napahiya noon. Ewan ko ba Papa Dudut kung bakit nga ba ako napatitig sa poging mukha ng kaibigan ko. Siguro ay nai-insecure lang ako na mas pogi siya sa akin. Kapag tatlo kaming magkakasama ni Clarice, ako at si Mark ay may sakit sa puso ko na nararamdaman. Pero nalilito ako sa aking nararamdaman. Bago magbakasyon ay nawala ng cellphone si Mark kaya nawala ng contact si Mark kay Clarice. Nalaman ko na lamang na nag-break na pala si Clarice at si Mark. Noon ay hindi na kami magkaklase noong third year kami. Section 9 ako noon at Section 3 si Clarice habang si Mark naman ay Section 13. Pero kahit na magkaiba kami ng section ay nagkakabanding pa rin kami ni Clarice. Iba nga lang ang banding namin ni Mark. Naiilang kasi siya kapag kasama namin si Clarice. Kaya madalas kung hindi si Clarice ang kasama ko ay si Mark ang kasama ko. Masaya ako Papa Dudut kapag nakakasama ko si Clarice. Pero mas masaya ako kapag kasama ko si Mark. Hindi ko alam kung bakit pero yon ang katotohanan. Dahil siguro parehas kaming lalaki at walang ilangan. Mabilis na lumipas ang panahon Papa Dudut ay busy na kaming lahat. Walang time para magka-bonding sina Clarice at Mark hanggang mag 4th year kami. Buwan ng September noon nang mag-away kami ng lola ko. 16 na ako kaya alam ko kung alin ang tama at mali. Na sinagot ko siya. Pero mali naman na pinagbintangan niya ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ako kasi ang pinagbibintangan ng lola ko na kumuha ng wallet ng GF ng anak niyang bunso na si Ricky. Sa sobrang inis ko Papa Dudut ay napagtaasan ko si lola ng boses na agad namang dumapo ang kanyang palad sa aking mukha. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na kunin ang lahat ng gamit ko. At lalayas na ako. September 15 noon Papa Dudut ay pinadalhan ako ng mama ko ng pera. Nakakalungkot lang na September 16 ay birthday ko na. Ang ginamit kong pamasahe ay ang perang galing kay mama papunta sa Pangasinan. Gusto ko munang lumayo sa kanila. Iniisip ko din ang pag-aaral ko pero bahala na Papa Dudut. Hindi alam ng mga tito-tita ko na naglayas na ako. Ang sabi ko lang ay may kukunin akong gamit ko noon na naiwan ko dito. Halos isang buwan na ako noon nang malaman ng mama ko na dito pala ako sa Pangasinan tumuloy. Kung saan-saan daw nila ako hinanap. Pinabalik ako ni mama sa Caloocan at mag-aral daw ako. Kaso ay tinatamad na ako noon. Kinuha ako ng mama ko sa Montalban kung saan ay doon siya ngayon nakatira. Nakapag-asawa kasi si mama sa Rizal. Kaya dito ko ipinagpatuloy ang pag-aaral ko. Madali din naman akong nakahanap ng mga kaibigan Papa Dudut. Nakilala ko si RB na classmate ko noon. Malakas din ang dating ni RB, may pagka-rockstar ang datingan. Kaso may pagkamalibog.
Nang minsan kasing hiramin ko ang cellphone niya ay puro porn videos ang laman nito. Kung minsan pa nga ay sa loob sila ng classroom nanonood ng porn, bagay naman na gustong gusto ng mga kalalakihan sa amin. Hanggang sa nakabuo kami ng grupo ng pagkakaibigan. Ako si Apple, si Sherlyn, si RB at si Tyne. 5 kaming magkakaibigan, si Apple ay maputi at maganda. Siya din ang muse papadudot. Si Tyne naman ay matalino at si Sheng naman ay kwela din. Madami din siyang mga katarantaduhan. Noong graduation na ay kanya-kanya na kami. Hindi man pare-parehas ang school na pinasukan namin, ay madalas pa rin kaming magbanding. Kami lang ni Sherlyn ang magka-schoolmate noong college. Dapat pa nga ay parehas kami ng kurso noon pero mas pinili ko ang mag-AHRM habang siya naman ay BSBA. Unang pasukan pa lamang ay napansin ko kagad si Matt, matangkad kasi siya, may itsura kaso nga lang ay hindi marunong pumorma. Hindi ko alam papadudot pero attract na attract ako kay Matt noon. Natapos ang first sem ay napagkasunduan namin ni Matt na mag-shift ng kurso. AHRM to BSHRM. Ano bang dahilan bakit ka mag-shift ng kurso? Tanong ko kay Matt. Kasi Kaiser yung crush kong babae nasa BSHRM eh. Sa totoo lang papadudot ay ayaw ko talagang mag-shift. Pero dahil malakas sa akin si Matt ay naaya niya ako. First day noon ng second semester namin ay may pinakilala sa akin si Matt, si Bridget. Hay na lang ang tanging naisagot ko sa babaeng ipinakilala sa akin ni Matt dahil nga sa nagmamadali ako. Hindi kasi makakapasok si Matt ng English subject namin dahil bagsak siya noong first semester. Kailangan niya munang maipasa yung English 1 para makapag-take siya ng English 2. Nasa loob na ako ng room noon at may mga pumapasok pang estudyanteng malamang ay mga classmate ko. Ako lang ang nakaupo sa unang hilera ng mga upuan. At 2 babae naman ang nasa likuran ko. Yung isang babae ay medyo singkit ng mata, yung isa naman ay medyo mahaba ang buhok. Nang dumating ang professor namin papadudod sa English ay agad niya kaming pinagawa ng title para sa thesis namin. Habang gumagawa ako ay nag-text si Matt sa akin. "Okay sir, pumasok ba si Bridget?" Tanong niya sa akin. Sumagot naman ako nang hindi siya pumasok. Ang totoo papadudot ay hindi ko maalala ang mukha ng Bridget. Kaya yun na lang ang isinagot ko kay Matt. Agad naman nag-reply si Matt. Bakit sabi niya pumasok daw siya? Hindi ko alam eh. Yun na lang ang naisagot ko sa kanya. Pagkatapos kong magawa ang title ng thesis ko ay agad ko namang pinasa kay ma'am. Ako ang unang nakagawa ng title papadudot. Pinagmasdan ko ang mga classmate ko. Mukhang nahihirapan pa sila sa paggawa ng title nila sa kanilang thesis. Habang naghahantay na matapos ang oras ay biglang lumapit sa tabi ko yung babaeng singkit na nakaupo sa likuran ko. "Uy classmate, patulong naman ako sa paggawa ng title ng thesis natin." Ang sabi niya sa akin. Akala ko matalino si Bridget. Bobo pala. Sambit niya pa ulit. "Saan si Bridget?" Tanong ko. Itinuro niya yung babaeng katabi niya sa kanina sa likuran ko. Noong ko lang napagtanto papadudot na maganda pala si Bridget. At siya pala si Bridget. Sa totoo lang ay naasar ako doon sa babaeng nagpapatulong na gumawa ng title. Kaya't hindi ko na siya pinansin pa. Matapos ang klase namin sa English ay palabas na sana ako ng room nang may kumalabit sa likuran ko. "Hi Kaiser, Bridget nga pala. Hindi na kita nakamayan nung pinakilala ko sa iyo ni Matt dati." Ganon? Agad ko namang inabot ang kamay niya at nag-shake hands kami. Ramdam na ramdam ko ang malambot niyang palad. Pasensya ka na Bridget ha. Nagmamadali kasi ako kanina eh. Oo nga pala, nag-text sa akin si Matt kung pumasok ka daw sa subject natin. Ang sabi ko hindi eh. Hindi kasi kita namukhaan kaya yun ang sinabi ko sa kanya. Oo, katext ko din si Matt kanina. Sabi ko nasa harapan ka. Kaya pala tinatanong niya kung pumasok ba talaga ako habang nag-uusap kami. Papadudot, palabas na kami ng school noon at gabi na. Tumambay muna kami sa kantin sandali nang may isang babae na tumawag kay Bridget. "Bridget, tara,
saglit sa computer shop. Walang ano-ano ay hinila na kaagad siya ng babaeng tumawag sa kanya. Naghintay kami ni Jean na BFF ni Bridget. Medyo naiilang pa ako sa kanya noon kaya't kahit na nahihiya ako ay kinausap ko si Jean. Matagal na kayong magkaibigan ni Bridget? Tanong ko sa kanya. Neto lang first semester. Si Jean ay wala ding subject na English dahil bagsak din siya sa subject na yon. Kaya madalas ay si Matt ang kasama niya. Maya-maya pa ay pumasok din kaagad si Bridget na hindi maipinta ang mukha niya. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Jean sa kanya. Paano kasi may lalaking nag-confess sa akin? Umiiyak pa siya. Mahal niya daw ako. Tuloy, kinantsawan ako ng mga estudyanteng nandun. Sagutin ko na raw siya. Classmate din niya yon, Papa Dudut. Si Angelo. Anong sabi mo? Tanong ulit ni Jean. Nahihiya naman ako, ang sabi ko sa kanya huwag siyang umiyak. Baka isipin ng tao, pinapaiyak ko siya. Yun lang ang sinabi ko, saka ako lumabas ng computer shop. Ang dami kayang tao dun. Hindi maitatanggi, Papa Dudut, na madami nga ang nagkakagusto kay Bridget. Dahil talagang maganda naman siya, may itsura, maputi, mabait, mahiyain at kung minsan ay may pagkaisip bata. Na bagay naman na hinahanap ko sa isang babae. Pero iniisip ko naman na magka-MU na sila ng BFF ko na si Matt. Pagkatapos noon ay umuwi na rin kami. Pagka-uwi ko sa bahay ay isang text message ang natanggap ko mula sa isang unregistered number. Hi kay sir. Nagtaka naman ako kung sino ang nag-text sa akin at kilala pa niya ako. Hello? Sino po ito? Reply ko naman. Si Bridget ito. Reply niya ulit. Ikaw pala yan. Kanino mo nakuha ang number ko? Kay Sheena. Reply niya. Si Sheena, Papa Dudut, ay classmate ko noong first semester na ka-cheer dancer naman ni Bridget. Ganun ba? Bakit sa kanya mo kinuha? Bakit hindi kay Matt? Nahihiya kasi ako, baka kung anong isipin niya. Reply ulit niya. Kayo ba ni Matt? Tanong ko sa kanya. Hala, hindi kami noon. MU lang kami noon. Bakit mo naman natanong? Wala naman. Lagi niya kasing gini-GM yung pangalan mo. Okay sir, may favor ako sa iyo ha, kung okay lang ba? O sige, ano ba yun? Magpapatulong sana akong gumawa ng title ng thesis. Walang problema yun lang pala eh. Matagal din kaming nagka-text ni Bridget, Papa Dudut. Nag-enjoy akong ka-text siya. Tinulungan ko naman siya sa kanyang thesis. Madalas nga sa school ay kami ang magkasama kaya mas sobra ko pa siyang naging ka-close. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero masaya ako kapag kasama ko siya. Saglit lang siyang mawala ay hinahanap na siya ng mga mata ko. Marami kasing umaaligid sa kanya, Papa Dudut, at hindi ko alam kung magsiselos ba ako pero parang gano'n na nga. Hindi ko naman iniisip ang sasabihin ni Matt dahil MU lang naman sila. At saka ang turing sa akin ni Bridget ay kaibigan lang. May isang gabi noon, Papa Dudut, na inayan ni Bridget si Matt sa perya na malapit lang dito sa amin. Hindi pumayag si Matt, puro kasi Dota ang inaatupag niya. Kasama ang mga classmate namin na mahilig ding magdota. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko maintindihan kung ano ang meron sa Dota. At hindi ako mahilig sa kahit na anumang online games. Feeling ko kasi ay boring na nakaupo ka lang at maglaro lang noon. Naunang umalis noon si Matt kasama ng mga classmate namin. Kami naman ni Bridget ay naiwan. Bakas naman sa mukha ni Bridget ang pagkadismaya na hindi siya sinamahan ni Matt sa pagpunta ng perya. Gusto mo ba talaga magpunta sa perya? Tanong ko sa kanya. Oo sagot niya. Tara, punta tayo ng perya. Aya ko naman sa kanya. Ngumiti naman siya at nagpunta nga kami sa perya. Pagkarating namin sa perya ay naglibot-libot kami. Malaki ang ngiti sa labi ni Bridget. Ito na yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Amazed na amazed siya sa mga rides at para siyang bata na ngayon lang nakapunta sa perya. Hila-hila niya ako noon kung saan man siya magpunta. Ay kasunod lamang niya ako. Maya-maya pa ay pansin namin
na naroon din pala si Matt at yung iba naming mga classmate. Akala ko ba ay ayaw mong magpunta rito? Napatingin si Matt sa kamay ko na hawak-hawak noon si Bridget. Agad naman akong bumitaw. Napadaan lang kami. Sagot naman ni Matt. Tara, sakay tayong Ferris wheel. Pag-aaya naman ni Bridget kay Matt. Bata ka ba at sasakay ka dyan? Sagot ni Matt na nagulat ako sa sagot niyang yon. Halatang pinahiya niya si Bridget sa harapan ng mga classmate namin noon. Agad namang siyang naglakad malayo at sinundan ko siya. Bridget, okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Ngumiti ng pilit si Bridget at oo naman, okay lang ako, sagot niya. Naglakad lang kami hanggang sa madaanan namin ang isang videokehan. Gusto mong kumanta? Kanta na lang tayo para mawala yung bad trip mo. Aya ko naman sa kanya. Pumayag naman si Bridget Papadudot at naupo kami at kinuha ang songbook. Umili ka na ng kakantahin natin, ang sabi ko sa kanya. Hindi ako marunong kumanta. Ikaw na lang kantahan mo ko. Noon Papadudot ay bumilis ang tibok ng puso ko. Iba kasi ang dating sa akin ang pagkakasabi niya. Naghanap ako ng kanta na kanta ko talaga para sa kanya. Ayaw ko naman na pang heartbroken ang kantahin ko. Gusto ko kasi Papadudot ay kantahan siya kapag narinig niya yon ay ako ang maaalala niya. Kinanta ko ang kanta ni Eric Santos na Kung Akin Ang Mundo. Lumipas ang mga araw Papadudot ay mas lalong minahal ko na si Bridget. Natakot akong umamin sa kanya. Baka kasi kapag sinabi ko ay layuan niya ako. At isa pa ay mahal niya pa si Matt. Samantala ay mas lalong lumaki ang mga barkada namin. Si Angelo na nag-confess kay Bridget noon ay nakakasama na rin namin dahil sa PE group project namin at J-Mark na kaklase nila sa PE. Wala akong nakuhang subject na PE Papadudot dahil sa full na ito at close na. Kung minsan ay kasama din namin si J-Ann. Dahil kasali sila ni Bridget sa cheer dance, hindi lang ako nakakasama sa mga practice nila sa PE. Silang apat lang. Nang mga panahon na yon Papadudot ay hindi ko maiwasang magselos dahil nakakasama ni Bridget si Angelo. Lalo pat pag wala ako. Hindi naman nawawala sa isip ko na wala akong karapatan kay Bridget dahil kaibigan niya lamang ako. Nang minsan nga Papadudot ay madalas silang apat na lamang ang magkakasama. Si Jean, si Bridget, si Angelo at si J-Mark. At para bang nakakalimutan na rin ako ni Bridget. Naaalala niya lang ako kapag may hihingin siyang pabor sa akin. Ako naman ay sige lang ng sige. Kahit ako ay may konting tampo na sa kanya. Oo Papadudot. Mahal ko na nga si Bridget pero napapadalas na hindi na ako nakakasama. Sa loob ng classroom lang kami nagkikita kapag may pasok na. Nang minsan ay sumama ako sa kaibigan kong si Sheng na schoolmate din namin. May inuman daw sila at sumama ako sa kanya. Umaga noon Papadudot at sa tanghali pa ang pasok ko. Oo Papadudot, pumasok akong lasing at hindi ko hinarap si Bridget Papadudot. Bagkos ay hindi ko siya kinausap. Lumapit siya sa akin at tinanong kung bakit ako pumasok na nakainom. Wow, concern ka pala, sagot ko sa kanya. Wala kang pakialam, buhay ko to. Yan ang naging sagot ko sa kanya. Yung mga classmate ko ay nagrereklamo na dahil amoy alak daw ako. Kaya't lumabas na lamang ako at hindi na ako pumasok sa lahat ng subject ko. May sakit sa dibdib ko noon Papadudot na kahit papaano ay may concern si Bridget sa akin. At naging bastos pa ako sa kanya. Pero sa tuwing naiisip ko na nakalimutan na niya ako at naaalala lamang niya ako kapag kailangan niya ako, ay nasasaktan ako. Oo Papadudot, wala kaming commitment pero bakit ganon ang feeling ko? Mahal niya rin ako. Ayoko sana mag-assume pero yun ang katotohanan. Umuwi ako ng lasing na lasing sa amin, dumiretso tulog na lamang ako sa sobrang pagod. Kinaumagahan ay may text ako galing kay Bridget. Galit ka ba sa akin? Bakit ka nagkakaganyan? Napakarami niyang tanong Papadudot pero isa sa mga text niya lang ang pumukaw sa akin. Ganito ang nilalaman ng text niya.
Bakit ka pumasok ng nakainom? May problema ka ba? Pasensya na ha. Kayser na hindi kita minsan naaasikaso. Busy kasi ako sa papapractice ng cheer dance namin. Malapit na kasi ang competition. Namimiss na kaya kita? Nireplyan ko ang text na yon. Oo Bridget, may problema ako at ikaw yon. Nag-reply naman kaagad siya. Bakit ako? Ano bang problema sa akin, Kayser? Mahal kita Bridget at nagsiselos ako sa tuwing si Angelo at si J-Mark ang kasama mo. Feeling ko binabaliwala mo ko. Yan ang laman ng text ko sa kanya. Ang sumunod na reply niya ay ang dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Kayser, may aaminin ako sa'yo. Alam mo bang nahuhulog na ako sa'yo? Mas na-appreciate kita kaysa kay Matt. Ikaw lagi ang kasama ko sa lahat ng bagay at feeling ko nga boyfriend na kita. Sa totoo lang, yung kay Matt, MU lang yun. No hard feelings. Kaya naman, ako lumayo sa'yo dahil ayaw ko nang mas lumalim pa yung pagtingin ko sa'yo. Kaibigan mo si Matt at ayaw ko mag-away kayo dahil sa akin. Mas okay na yung ganito tayo. Mas magtatagal tayo sa pagiging magkaibigan. Habang binabasa ko ang text niyang yon ay napaluha ako. Pinilit kong pumasok noon papadudot kahit pa tinatamad ako. Nakatambay ako noon sa may canteen, iniisip ko si Bridget. Bakit ba ganon? Mahal niya pala ako. Bakit niya kailangang pigilan ang nararamdaman niya sa akin? Hindi ko napansin na paparating pala si Bridget at nagulat na lamang ako nang tumambay siya sa akin. Dito muna ako wala pa yung mga kasama ko sa cheer dance. Napalingon ako sa kanya papadudot. At nasabi kong bakit hindi ka sumama dong kina Angelo. Sabay tayo ko at lumakad na ako papasok sa aming next subject noon. Papadudot, nakaupo ako noon at sinubsob ko ang mukha ko sa desk ng upuan. Doon ako umiyak, naaasar ako sa sarili ko kung bakit kailangan kong gawin yon kay Bridget. Gustong gusto ko siyang kausapin pero feeling ko, kapag ginagawa ko yon ay parang kumukuha ako ng kutsilyo na isinasaksak ko sa dibdib ko. Hindi ko kayang kasama ang taong dahilan kung bakit may sakit sa dibdib ko. Napapansin ng mga classmate ko ang paghikbi ko. Si Matt na kaibigan ko ay tinanong ako kung bakit ako umiiyak. Ang sabi ko ay okay lang ako. May sipon ako at hindi naman ako umiiyak. Nahihiya na ako sa mga classmate ko noon papadudot kaya't nagpasya ako na lumabas na lamang ng kwarto na sakto namang pagpasok ni Bridget. Nagkatinginan kami papadudot pero ako ay dumiretso na lamang sa paglalakad. Humanap ako ng lugar kung saan ay marerefresh ang utak ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpatugtog na lamang ako ng kantang Sana Tayong Dalawa na Lang by Curse One. Umuwi na lamang ako at hindi na pumasok sa mga subject at nagpakabisi na lamang ako sa pag-Facebook. May mga nag-add sa akin pero isa lang ang inaccept ko, si Mark. Nag-message kasi siya sa akin ng hi. May itsura siya papadudot at sa tansya ko ay mas matanda siya sa akin. Naging magkaibigan naman kami ni Mark, mabait naman siya at enjoy kausap. Nagpalitan kami ng number at madalas ay nagkaka-text na kami. Last semester na namin noon papadudot, nalaman kong hihinto daw si Bridget sa pag-aaral, kaya't napagpasyahan ko na din na huminto na lamang sa pag-aaral at maghanap na lang muna ng pagkakakitaan. Nung una ay isa akong quality assistant sa isang factory. 17 pa lamang ako noon, kaya para lang makapasok ay dinaya ko ang edad ko. Nang matapos ang kontrata ko ay nag-apply naman ako bilang salesman. Malapit lang din sa amin, nang minsang pumasok ako ay napadaan sa store na pinagtatrabahuhan ko si Bridget. Malaki nang pinagbago niya, lalo siyang gumanda. Bumalik na naman ang nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi tulad ng dati. Hindi ka na pala pumasok, sabi niya sa akin. Alam mo Bridget, sa totoo lang kaya naman ako huminto kasi huminto ka din. Hala, dahil sa akin kaya ka tumigil? Tanong niya sa akin. Oo, gano'n na nga dahil sa'yo. Mag-aaral na ulit ako this year. Ikaw ba, mag-aaral ka na rin ba? Tanong niya sa akin. Sa tingin ko, hindi na.
May trabaho na ako eh. Alam ko papadudot na iba pa rin kapag may pinag-aralan. Pero kasi kumikita na ako kaya mas pinili ko ang magtrabaho na lamang. Nang matapos ang kontrata ay nalinya naman ako sa real estate na bagay naman na ikinakatuwa ko. Nagagamit ko kasi ang pagkadaldal ko. Pero dito ko pa rin pala malalaman kung sino at ano ba talaga ako. Karamihan sa mga ka-team ko ay bisexual. Wala naman sa akin yon dahil mas gusto ko silang kasama dahil kalog sila. May makita lang na pogi ay tila ba tumitigil ang mundo nila. Nakakatawa man papadudot ay kung minsan ay napapagaya na ako sa kanila. Nadidistract ako kapag may poging dumadaan sa harapan ko at bibigyan ko ng flyers. Minsan nga ay nagtataka na ako sa sarili ko kung lalaki ba talaga ako. Isang araw, day off ko noon at na-invite akong umattend na ninong sa isa sa mga kabarkada ko. Nagpunta naman ako noon, gabi na noon nang magsimula ang inuman. Maraming bisita at isa na doon si Sir Marky na professor sa school namin. Bakla siya papadudot. In-invite din siya ng mga barkada ko dahil naging professor niya ito. Nasa 25 or 27 ang edad niya sa tansya ko. Kumakanta ako noon papadudot nang mahuli ko siyang nakatitig sa akin. Bago ako umuwi ay hiningi niya ang number ko at ibinigay ko naman. Matagal din kaming nagka-text noon papadudot at minsan nga ay inaya niya ako mag-inom sa bahay niya at pumayag naman ako. Hindi naman siya nakakailang nakasama dahil joker din siya. Dalawa lang kami sa bahay niya noon. Tumalab na ang alak sa aking katawan, nahihilo na ako noon kaya't nahiga na ako sa kwarto niya. Nang gabing yon papadudot ay may nangyari sa amin. Minsan nga ay kilala ko ang boyfriend niyang si Baldwin, may itsura din ang BF ni Sir. Minsan nga ay nagte-text sa akin si Baldwin na nag-aaway din sila ni Sir. Ako naman ay nakaalalay lang sa kanila. Mabait naman si Baldwin papadudot. 5 months na raw sila ni Sir. Hindi ko alam kung ano ang pinagawayan nila ni Sir pero nakuha ko pa ding landiin si Baldwin. Iwanan mo na yan, tayo na lang ang biro ko naman. Nung una ay pinakikiramdaman niya lang ako pero nang tumagal ay nahulog na rin ang loob niya sa akin at naging kami nga ni Baldwin. Ang sabi ko sa kanya, huwag mong sasabihin kay Sir na tayo na. Kung hindi ay mananagot ako sa kanya. Umabot din kami ng 1 buwan at kung minsan pag day off ko ay sa kanila ako umuwi. Hindi ko ipagkakailan na may nangyari na sa amin ni Baldwin. Mahal na mahal niya ako papadudot pero ako ay playing safe lang. Hindi ko naman talaga sineseryoso yung mga ganong bagay. Bata pa ako, nag-i-enjoy lamang ako. Pero ang pananaw kong yon ay nagbago nang makilala ko si Sonic. Sa mga mall kasi ako na-assign para maghanap ng client. Madalas ay sa Cubao. Doon ako naka-duty at sa dami ng mga taong nabibigyan ko ng flyers ay hindi ko na matandaan ang mga mukha nila. Isang araw papadudot ay maaga akong pumasok kahit mga 9:30 ang cut-off namin. Tumambay muna ako sa isang convenience store dito sa Aurora Boulevard. Naupo muna ako noon habang pina-follow up ang mga kliyente ko na may mag-text sa akin na unregistered number. Ganito ang nilalaman ng text. Good morning, here at 7-Eleven Cubao. Nireplyan ko siya kung sino po ito. Sonic ang pangalan ko. Nakuha ko ang number mo sa isang flyers na ipinamigay mo. Sir, bibili po ba kayo ng unit? Kung hindi naman po ay wag na kayong mag-text dito. Yan ang naging sagot ko. Ang sungit mo naman. Kumain ka na ba? Kumain ka muna kaya. Nagulat ako sa mga text niya. Lumingon-lingon ako sa paligid nang lumipat sa akin ang isang lalaki at hindi siya katangkaran. Maputi ito at napakaganda ng pilik mata. Hi kay sir, tama ba? Tanong niya sa akin at napakaganda ng aura niya papadudot. Kahit na hindi ko siya kilala ay gumaan ang loob ko sa kanya. Sonic nga pala, sabay abot niya ng kanyang kamay. Nag-shake hands kami at nagtataka ako kung paano niya ako nakilala. Teka, paano mo ako nakilala? Na ako si Kaiser. Noon ay may kinuha siya sa bag niya at nilabas ang flyers ko doon. Nandun din ang number mo at email mo. Madalas din kitang makita sa gateway. Swerte nga at dito ka nakatambay. Naa-amaze ako sa mga sinasabi niya. Madaldal ako papadudot pero mas madaldal siya.
Nga pala eto, sabayan mo ko mag-almusal. Dito ka din ba kumakain ng almusal? Madalas dito pero pag inaabot na ako ng tanghali, ng gising, sa karinderya na ang bagsak ko. Saan ka ba dito sa Cubao? Tanong ko naman sa kanya. Naka-check-in lang ako ng 1 month sa hotel dyan sa kabilang kanto. Napaisip ako kung mayaman ba to o mayabang lang talaga. Pero hinayaan ko lang siya. Taga Mindoro talaga ako. Nag-i-stay lang ako dito. May mga inaasikaso lang kasi ako. Habang kumakain kami ay hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Napakaamo ng mukha niya, Papa Dudut, at hindi ako nahihiya sa kanya. Para lang kaming childhood friends. At dahil sa Cubao naman ako lagi naka-duty, ay madalas din kaming magkita ni Sonic. Tinatanong niya ako minsan kung ano ang sex preference ko. Matagal ako bago nakasagot at napaisip ako kung ano nga ba, Papa Dudut, ang tamang isagot ko sa kanya. Na-attract din kasi ako sa mga lalaki, pero na-attract din ako sa mga babae. Tumawa siya ng malakas. Huwag ka nang mahiya, okay lang sa akin, kahit bisexual ka. Basta hindi ka halata. Nagulat ako sa mga sinabi niyang bisexual. Siguro nga tama siya na yon ang sex preference ko. Na-attract ako sa mga lalaki at ganon din sa mga babae. Ako din tol, bisexual. Nagtaka ako sa kanya. Bisexual daw siya pero wala kang kabakas-bakas na bisexual. Para lang din siyang lalaki kung kumilos at gumalaw at kahit pumorma. Isang buwan na ganun lang ang gawain namin na mamasyal sa buong Cubao. Madalas din kaming sabay kumain kapag lunch, kapag break time ko. Hindi ko din alam kung ano ang status namin ni Sonic noon. Sinasabihan niya ako ng I love you at ganun din ako sa kanya. Tuwing papasok ako ng maaga ay sa 7-Eleven kaagad ang diretsyo ko. Ihintayin ko siya doon at sabay kami mag-aalmusal. May isang gabi, Papa Dudut, ay 4 days ang day off ko. Ay tinext niya ako na pumunta ka dito sa Cubao. Nami-miss na kita. Sabi ko ay bukas na lang at gabi na. Nagalit pa siya noon, Papa Dudut. Bakit pa daw bukas wala naman daw akong pasok. Kahit alas 6 na ng gabi noon ay nagpunta ako ng Cubao. Doon kami nagkita at masaya siya kapag kasama niya ako. At ramdam ko yon, ganon din naman ako sa kanya. Doon ko lang naramdaman ng ganito. Masarap pala sa feeling na may nagmamahal sa iyo at totoo. Kahit wala kaming commitment, namasyal lang kami, Papa Dudut, at maya-maya ay inaya na niya akong mag-hotel. Nagulat ako, Papa Dudut, sa sinabi niya. Ayoko, sagot ko sa kanya. Bakit naman? Tanong niya. Kasi pareho tayong lalaki tapos papasok tayo ng hotel. Baka kung anong isipin nila. At saka first time kong pumasok ng hotel. Bakit mo ba iniisip yung ibang tao? Wala naman silang pakialam. Napaisip ako, Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya, bakit hindi na lang doon sa hotel kung saan siya nag-check-in? Ayaw niya raw doon, Papa Dudut, dahil kilala na siya ng mga empleyado doon. Sa huli ay napilit niya akong pumasok sa isang hotel sa Cubao. Nung una, nahihiya talaga ako. Nakayuko lang ako noon. Nang makapasok na kami, ay umupo siya at binuksan yung aircon na TV. May kung anong kaba sa dibdib ko. First time ko talaga kasi na mag-hotel na kasama ay lalaki. Maliligo na ako, sasabay ka? Tanong niya sa akin. Napalunok ako noon, Papa Dudut, at hindi makatingin sa kanya. Hindi na, naligo naman ako kanina . Okay, take your time. Yun na lang ang naging sagot ko sa kanya. Habang nasa loob siya ng CR ay humiga ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, though hindi naman ito ang first time ko na may makasex na lalaki. Iba pa rin pala kapag taong mahal mo. May nararamdaman akong palabas na siya ng CR at ipinatong ko ang kumot sa mga mata ko. Baka kasi lumabas siyang nakahubad ay hindi ko kayanin. Tulog ka na? Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot, Papa Dudut. Naramdaman kong tatanggalin niya ang kumot sa mukha ko ay pumikit na lamang ako. Bakit ka ba nakapikit? Hindi naman ako nakahubad . Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at tama nga. Nakasuot pa din siya ng damit. Nagkwentuhan lang muna kami, Papa Dudut. Maya-maya ay pinatay na niya ang ilaw at tanging liwanag na lang galing sa TV ang nagsisilbing liwanag sa buong kwarto.
Ngayong gabi, sayong-sayo ang katawan ko, sambit niya. Unti-unting gumalaw ang mga katawan namin. Hinalikan niya ako papadudot at ramdam ko ang pananabik niyang yon na halos malunod ako sa halik niya. Kinapos ako ng hininga. Nang gabing yon papadudot ay may nangyari nga sa amin ni Sonic. Sobrang nag-enjoy ako sa kanya. 12:00 na ako nakauwi noon at hindi naman ako kaagad nakatulog dahil magka-text pa kami. Napakasaya ko talaga at nakilala ko si Sonic. Siya ang dahilan kung bakit araw-araw akong pumapasok ng trabaho dahil alam kong magkikita kami. Kinabukasan, nag-open ako ng Facebook at binisita ko ang Facebook ni Sonic. Mangiyak-ngiyak ako sa mga nabasa ko. Sabado noon papadudot at linggo na ay last day na niya sa Maynila. Lunes daw ay babalik na siya ng Mindoro. Agad ko siyang tinext. Uuwi ka na pala sa Mindoro? Hindi ka man lang nagsasabi? Sasabihan ko naman ikaw naunahan mo lang ako. Yan ang reply niya. Babalik ka pa ba dito? Tanong ko. Hindi niya sinagot ang huling tanong ko, kaya tinawagan ko siya. Nakailang tawag ako pero hindi siya sumasagot. Magkita tayo sa 7-Eleven bago ka umalis sa Lunes. Papadudot, aalis na siya kaya naman maaga akong pumasok at tumambay sa 7-Eleven. Nag-text ako sa kanya na hihintayin ko siya hanggang 10 a.m. dahil may duty pa ako. Pero hindi siya nagre-reply. 9:00 na noon at wala pa din siya. Hanggang mag-10:00 na noon ay walang Sonic na dumating. Naisipan kong mag-Facebook, baka sakaling naka-open siya. Nag-post siya ng status, kaso ay naka-offline na siya. Off to Mindoro. Naglakad na ako papunta sa office namin at wala din namang kwenta ang paghihintay ko dahil nakaalis na siya. Ang daming tanong sa isipan ko. Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Ano ang dahilan kung bakit siya aalis or kung babalik pa ba siya? Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko noon, panay ang text ko sa kanya. Pero hindi siya nagre-reply. Hanggang sa umuwi ako habang naglalakad ako sa Cubao, ay hanggat maaari ay nakayuko lang ako. Ayoko makita ang lalakaran ko. Ayaw ko kasing maalala si Sonic, lalo na sa mga lugar na madalas naming puntahan sa Cubao. Matapos noon ay 3 araw akong hindi pumasok sa trabaho. Nagpakalasing ako papadudot at hindi ko din kasi siya makontak sa text. Samantala, nag-text naman sa akin ang manager ko. Itinatanong kung may balak pa daw akong pumasok. Kahit ayoko sanang pumasok dahil ayoko na rin makita ang Cubao ay pinilit ko pa ding pumasok. Bahala na kung hindi ako makapag-concentrate papadudot. Hanggang sa ngayon, bago ko pumasok sa office ay tumatambay pa rin ako sa 7-Eleven. Nagbabaka sakali na dumating siya. At sabay mag-almusal dito, unti-unti ko na rin natatanggap na wala na talaga siya. Para sa akin, ngayon ang Cubao ay isang napakahalagang lugar sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan yung taong nagpapaalala sa akin sa tuwing nagpupunta ako dito. Maski mapadaan lang ako ay bumabalik yung mga masasayang sandali na kasama ko siya. Napapaluha na lamang ako kung minsan. Totoo nga papadudot na ang tao ay nagbabago hindi lang sa pisikal, kundi ang puso mong handang umibig. Love has no gender, ika nga nila. Sana'y nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga tagapakinig mo. Lubos na gumagalang, Kaser. Hi sa inyong lahat mga ka-YouTube, marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta sa pagtutok sa ating programa sa YouTube. Kung kayo po ay nagnanais na mag-share ng inyong mga storya, ipadala lamang po yan sa papadudutstories@gmail.com. Ngayong araw sa ating Papadudut Stories. Dear Papadudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga avid listeners ninyo. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig sa radyo at sa YouTube. Ilang beses ko na rin pong sinubok na sumulat sa inyo, pero natatakot ako na baka may makakilala sa akin dahil sa aking kwento. Medyo maselan po kasi ang aking kwento ng aking buhay. At baka marami din ang hindi makaunawa at batuhin ako ng mga pangit na komento. Papadudot, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sunny. At sisimulan ko ang aking kwento nung ako ay nasa 2nd year high school pa lamang.
14 years old ako nang makilala ko si Atong, classmate ko siya at naging matalik na kaibigan. Kasama sa lahat ng kalokohan, sarap at hirap ng buhay. Naaalala ko pa noon na madalas kaming magkating classes para lamang pumunta sa ilog at maligo. Tapos ay magnanakaw kami ng mga tanim na prutas katulad ng mais, mani, saging at marami pang iba. At isama pa ang mga manok na siya naming kakatayin at lulutuin para gawing pulutan o pang-ulam. Halos lahat ng kalokohan ay aming nagagawa. Dala ng aming kabataan. Sa klase ay madalas din kaming mapagalitan ng aming mga guro dahil sa aming mga kalokohan. Papadudot, ako po ay medyo shy type at lahat ng kalokohan ko ay nakuha ko lamang mula ng makasama ko at maging best friend itong si Atong na simulat sa pool ay maloko ng tao. Masaya ako dahil mula nang maging magkaibigan kami ni Atong ay nailalabas ko na ang tunay na ako. Hanggang tumungtong kami ng third year high school ay nakilala namin si Ebang. Ang ganda niya. Si Ebang ay taga Maynila na nag-transfer dito sa aming probinsya. Classmate namin siya. Maputi at makinis, medyo maliit nga lang pero napakaganda niya. Dahil doon ay naging muse nga namin siya. Unang kita ko pa lamang kay Ebang ay tinamaan na agad ako sa kanya. Para bang nag-slow motion ang lahat. Nang una siyang tamaan ng aking mga mata. Grabe, sobrang ganda niya, Sunny. I think I'm in love. Eto na ang babaeng pakakasalan ko. Bulong agad sa akin ni Atong na ang tinutukoy ay si Ebang. Halos lahat nga ng mga kalalakihan sa amin ay nabibighani ni Ebang dahil sa kakaiba nitong karisma. Pareho kami ni Atong nang nararamdaman, pareho kaming na in love kay Ebang. Pero kung si Atong ay lantaran ng pagpapakita niya ng nararamdaman niya kay Ebang, ako naman ay hindi. Itinago ko ang nararamdaman ko dahil alam kong wala naman yata akong pag-asa kay Ebang. Sino ba naman ako para magustuhan niya? Isang simpleng estudyante, hindi naman matalino at may taglay na kalokohan pa. Sabi nila may itsura naman ako, matangkad at maputi. Pero hindi naman siguro sapat yon dahil mas marami ang pumoporma kay Ebang na mas angat sa akin, matatalino, gwapo at may kaya pa. Isali na natin si Atong. Oo, sinimulang ligawan ni Atong si Ebang at ewan ko ba dahil sa dinami-dami ng manliligaw ni Ebang na mas matatalino, gwapo at may kaya ay si Atong pa ang kanyang sinagot at nagustuhan. May itsura din naman si Atong. Matangkad din ito at moreno. Pero kasi maloko siya. At hindi rin naman matalino, isa pa ay pareho din kami ni Atong na puro magsasaka ang mga magulang. Siguro ay dahil masayang kasama si Atong, Papa Dudut. Madalas nga ay kasama namin si Ebang. Dapat ay mawala na ang pagkakagusto ko kay Ebang dahil girlfriend na siya ni Atong. Pero kabaligtaran ang nangyari dahil lalo lang tumindi ang pagkakagusto ko dito. Dahil nga mas madalas na namin siyang kasama ni Atong ay mas lalo ko pang nakilala si Ebang. Kahit napakaganda niya ay wala itong arte sa katawan. Down to earth at masayahin. Mas lalo ko siyang minahal dahil hindi siya basta-basta nabubulag sa mga gwapo, mayayaman at matatalino. Para sa kanya kung saan siya masaya at malapit sa puso niya ay doon siya. At dahil nga doon ay lalong lumalim ang pagmamahalan ni Atong at ni Ebang, kaya bago kami mag 4th year high school ay nabuntis ni Atong si Ebang sa edad nilang 15. At dahil doon ay nahinto na nga ng pag-aaral ang dalawa. Sa tindi ng disappointment ng mga magulang ni Ebang sa kanya ay pinalayas ito at dahil doon ay walang nagawa si Ebang at si Atong kundi ang magsama sa murang edad at magtrabaho.
pagsasakang naging trabaho ni Atong at sumasama ito sa tatay niya sa bukid. Si Ebang naman ay sa bahay hanggang sa maipanganak niya ang una nilang anak. Papadudot nakatapos ako ng high school at tinulungan ako ng ate ko na nakapangasawa ng foreigner na makapag-college. Sa Maynila ako nagpatuloy ng aking kolehiyo. Doon ay mas pinagbuti ko ang aking pag-aaral, nagsumikap ako para walang masabi sa akin ng aking ate. Hanggang sa nakilala ko ang aking propesora na si Miss Talian. Matagal ko nang nakikita at naging teacher ko din si Miss Talian sa iba kong subjects noon, pero noong third year college na ako ay doon lalong nagsimula na magkakilala kami ng mas malalim nang minsang mag-cruise ang landas namin sa isang bar. Nakita ko si ma'am sa isang sulok na parang lango na yata sa alak at nag-iisa. Parang pamilyar sa akin yung babaeng yun parang si Miss Talian yun sa isip-isip ko. Inoobserbahan ko muna siya at noong nalaman ko na nag-iisa siya at medyo parang lasing na, ay nilapitan ko siya. Nagpaalam ako sa mga kasama ko na mga ka-boardmate ko. "Hi ma'am, mukhang nag-iisa ka at medyo may tama na yata kayo. Nag-aalala ako sa inyo baka mamaya niyan may ibang masamang tao ang magsamantala sa kalagayan nyo." Bungad ko dito. Mapungay na ang mga mata nito, napahapayaw akong tinignan. "Ano bang pakialam mo?" "Wala kang pakialam. Lumayas ka sa harap ko, sino ka ba?" Halos pabulol-bulol na nasabi sa akin ni ma'am. "Ma'am, estudyante niyo ako. Mabuting tao naman ako. Ako si Sunny." Noong nagpakilala akong estudyante niya ay saka lang siya medyo naging komportable at pinaupo niya ako. Doon ay nagsimulang magkwento si ma'am. 8 years sila ng kanyang boyfriend since college sila. Lahat daw ay binigay niya pero pinagpalit siya sa kakilala palang babae. At mas lalong piniling pakasalan yon at itinapon ng 8 years nilang pinaghirapang buuin na mga pangarap na unti-unting tinupad at ngayon nga kung kailan nasa rurok na sila ng kanilang mga pinapangarap noon, saka naman itatapon lang at ibabasura dahil lang sa nakilalang bagong babae. Umiyak pa siya ng umiyak at dahil doon ay uminom pa ito ng uminom. Hindi ko na iniwan si ma'am at dinamayan ko siya. At dahil nga hindi ko alam kung saan ito iahatid ay isinama ko ito sa bahay ko dahil may sasakyan naman ang kasama ko. Papadudot isa lang ang kama ko na single size. No choice ako, sabi ko kay ma'am ay tabi na lamang kami at huwag siyang magagalit. Halos hindi na nga makausap si ma'am at lango na sa alak. Kaya naman wala na rin siyang pakialam. Wala naman pong nangyari sa amin kahit pa natutokso ako dahil maganda rin naman si ma'am. Matangkat ito, morena, makinis at sexy naman. Kahit pa paano ay nanalo naman ang anghel sa utak ko na wag siyang pakialamanan dahil teacher ko siya na dapat kong igalang. Kinaumagahan ay pinakain ko si ma'am ng almusal, pinaligo at pinahiram ng damit, pati underwear kasi amoy alak siya. Nagpasalamat siya sa akin at nahihiya pa nga siya. Kung ano man ang nangyari kagabi ay hanggang doon na lang at sana ay hindi ko maikwento pa sa iba. Nangako naman ako na walang makakaalam kundi kami lang. Papadudot after ng pangyayaring yon. Sa tuwing magtuturo si Miss Talian sa amin ay hindi ko maipaliwanag ang sarili ko na parang gusto ko na yata siya. Dahil doon ay madalas natitigan ko si Miss Talian. At madalas nga na magkatinginan kami at alam kong pareho kaming parang nagkakahiyaan. Hanggang isang araw na walang pasok tanghali na ay tulog pa ako. Sunod-sunod ang katok sa pintuan ko at medyo naiinis pa nga ako na bumangon. Nakahubad pa ako. Nakaboxer pa lang. Papungas-pungas pa ako noon nung nagulat ako nang mapagbuksan ko si Miss Talian. Nanlaki ang mga mata ko at nagulat ako. Nagulantang naman agad ako at dali-daling inayos ang malit kong kwarto. Pinaupo ko siya at dali-dali muna akong nag-toothbrush at naghilamos. Nandun daw siya para isoli ang hiniram niyang t-shirt at brief. Medyo nagkatawanan pa nga kami tapos ay nilabas niya ang binili niyang take out na pagkain. Ang sabi niya ay kainin daw namin yon. Papadudot kakaibang saya ang naramdaman ko noon.
I think I'm in love. In love ako kay ma'am. Si ma'am ay mas matanda sa akin ng 9 years. Pero hindi naman halata sa mukha ni ma'am ang kanyang edad, para lang siyang kaedad ko kung titignan. Papadudot, mula noon ay kakaibang pagkakaibigan ang nabuo sa amin ni ma'am. Pero sa amin lang dalawa yon. Kapag nasa school kami ay nag-pretend kami na hindi close at hindi nagpapansinan. Mula noon ay madalas kaming magkita sa boarding house ko o kaya ay namamasyal kami at lumalabas. Salamat Sunny ha, dahil sa iyo hindi ko na masyadong nararamdaman yung lungkot. Masaya ako na nakilala kita ng mas malalim, higit sa pagiging estudyante ko. Okay lang yun ma'am, ako din naman masaya dahil yung teacher ko kaibigan ko. Nakangiti kong sagot dito. Pasalamat na lang ako at wala kang GF, kung nagkataon baka lagi niya akong pinagseselosan. Natawa na lamang ako sa mga sinabi ni ma'am. At kahit nga nagugustuhan ko si ma'am ay pinipigilan ko ang sarili ko dahil gusto kong mag-focus sa pag-aaral. Nahiya kasi ako sa ate ko. Naikwento ko nga si Atong na best friend ko kung paano nasira ang pag-aaral nila dahil sa tinatawag na pag-ibig o madalas na yon ang nagiging inspirasyon ko pag nagsisimula akong magkagusto sa isang babae. Iniisip ko na baka matulad ako kay Atong at kay Ebang. Balita ko ay sobrang hirap ng buhay nila ngayon. Ang dating napakagandang si Ebang ay losyang na kakaalaga sa nadagdagan nilang mga anak. Si Atong, ang huli kong kita, ay sobrang sunog na ang balat dahil sa bilad sa araw at pagsasaka. Kung hindi sana nila pinairal ang bugso ng kanilang mga damdamin, edi sana ay nag-aaral pa rin silang pareho. Papadudot, minsan ay isinama ako ni ma'am sa isang birthday party ng kanyang kababata sa kanila sa Bulacan. Nagkainuman kami at hindi na kami pinauwi ng kaibigan niya dahil sobrang gabi na, kaya doon kami pinatulog. At dahil no choice ay sa salas kami pinatulog na halos magkakatabi na kaming lahat ng mga naging bisita na nagiinuman. Katabi ko si ma'am, pero may mga katabi pa kaming iba na halos 10 yata kami na magkakahilera sa malapad na pinagdugtong-dugtong na kutsyon. Mula noong unang gabi na nakatabi ko si ma'am, noong una ko siyang nakita sa bar at ngayon ko lang ulit makakatabi si ma'am sa pagtulog. Pero mas kakaiba ngayon dahil mas may malalim na akong feelings para sa kanya. Feelings na hindi ko maamin-amin. Papadudot, halos hindi ako gumagalaw dahil nakukuryente ako sa pagtatama ng balat namin ni ma'am. Halos mag-uumaga na yata nang medyo tinamaan ako ng antok nang biglang yumakap sa akin si ma'am. Tinignan ko ang mukha nito, tulog na tulog ito. At dahil doon ay hindi na siguro niya naramdaman yung pagyakap ko ng mahigpit sa kanya. Sinimulan ko siyang yakapin at papadudot nagsimula ako mag-init. Akala ko ay hindi magigising si ma'am pero gumanti siya ng mas mahigpit pang yakap sa akin. Nagkatinginan kami ni ma'am at sinimulan niya akong halikan. Nang medyo malalim na ang halikan namin ay niyaya niya ako sa CR. Sumunod daw ako sa kanya pero papadudot na takot ako na baka may mangyari sa amin at mabuntis ko siya. Natakot ako at sinabi kong huwag. Bigla akong naalala na naman si Atong at si Ebang. At ang galit ng ate ko kung sakaling hindi ako makapagtatapos at makabuntis ako. Kaya nagawa kong mapigilan ang nararamdaman kong init. Pero hindi ko alam na dahil pala doon ay magsisimulang magbago sa akin si ma'am. Naging tahimik siya mula nang nakauwi kami ng Maynila at hindi na rin siya nagpupunta sa bahay ko. Kaya minsan ay palihim ko siyang kinakausap after ng klase namin. Ma'am, bakit hindi ka na nagpupunta sa bahay? Namimiss na kita Tinignan lang ako ng masama ni ma'am. Pwede ba Sunny, marami pa akong gagawin Pero ma'am, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan sa akin. Ano bang nagawa kong mali? Dahil lang ba sa isang malakas na sampalang pinakawalan ni ma'am sa akin na kinagulat ko? Lumabas ka na Sunny, pagtataboy sa akin ni ma'am. Ma'am please naman
Nahihirapan na ako, hindi ko na alam kung ano bang nangyayari. Hanggat hindi ka nangangako na pupuntahan mo ko, hindi kita tatantanan na sundan at kausapin dito sa school. Napilit ko nga si ma'am na mangakong mag-uusap kami mamayang gabi sa bahay ko. Papadudot kinausap ako ni ma'am at ang sabi niya ay matagal na niya akong gusto pero pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili dahil alam niyang mali. Pero yung nangyari sa Bulacan na pagtatanggi ko sa kanya ay lalong mas masakit na impact sa kanya na parang ako pa ang nag-reject sa kanya. Ang sabi ko ay natakot lamang ako dahil ayokong matulad sa iba. Ang sabi niya, duwag daw ako, bakla, dahil doon ay parang nasaling ang pagkalalaki ko. At doon nga ay may nangyari sa amin, Papa Dudut. Walang paglagyan ng sarap sa pakaramdam na makasama mo ang babaeng pinakamamahal mo. Pagkatapos ng gabing yon ay madaming beses pang naulit ang lahat. At para nga makasiguro ay gumagamit kami ng proteksyon, Papa Dudut. Sa awa ng Diyos ay nakatapos po ako ng college at naging official na rin na kami ni Ma'am Talian. Tawagan na lang natin sa pangalang Betcha ay hindi niya tunay na pangalan. Mahal ko si Betcha ay kahit mas matanda siya ng 9 years sa akin. Magkasundo naman kami at unti-unti ay naipakilala na rin niya ako sa pamilya niya at mga kaibigan. Ganon din siya sa aking pamilya at mga kaibigan. Papadudot na nga ako kay Betcha ay natutuparin ko muna ang aking pangarap na makapagtrabaho ng stable, mapaganda ang bahay namin sa probinsya at mabigyan ng malit na negosyo si nanay at si tatay. Pag alam kong okay na ang mga magulang ko ay saka kami magpapakasal ni Betchay. Kahit na nasa 30s na si Betchay, sabi niya ay hihintayin niya ako. Pero sana raw ay dalian ko. Papadudot sa mga sinabi ni Betchay na dalian ko ay umisip ako ng mas malaking pagkakakitaan. Kaya naman naisipan ko ang mag-abroad para mas malaki ang kitain at matupad ko na kaagad ang mga naipangako ko sa sarili kong gagawin ko sa aking pamilya. Pinagbuti ko ang trabaho ko. Hanggat may pagkakakitaan ay ginagawa ko yon. Sideline dito, sideline doon at iba't ibang racket bukod sa aking trabaho sa Dubai. Unti-unti nga ay naipaayos ko na ang bahay namin sa probinsya at nakapagpatayo kami ng mini grocery sa aming bayan. Hanggang sa isang araw ay nagbakasyon ako sa Pilipinas. Masayang masaya ako na unti-unti ko nang natutupad ang mga pangarap ko. May maganda ng bahay ang nanay at tatay ko. May negosyo na rin sila na pinagkakakitaan na minamanage din ng isa ko pang kapatid. Hanggang sa naisipan kong dalawin si Atong at si Ebang. Naisip ko na sila ang naging inspirasyon ko para magsumikap at matakot na umibig nung ako ay nasa college pa lamang. Natatawa na lamang ako kapag naaalala ko yon. Sobrang nagulat si Ebang at si Atong nang dalawin ko sila, ibang-iba na si Ebang. Para bang mas matanda ito ng 10 taon sa tunay niyang edad. Losyang na ito kung titignan. May bitbit na maliit na bata na anak pa rin nila. Pang-apat na yata nilang anak ito. Si Atong naman ay ganun din. Halos tumanda din ang itsura nito, sunog ang balat sa pagsasaka, matipuno naman ang katawan. Marahil ay sa gawain sa bukid. Tuwang-tuwang mag-asawa nang makita nila ako. Pare, big time ka na. Lalo kang pumuti at gumagwapo. Sa'yo ba ang sasakyan na yon? Pare, hindi ako makapaniwala na yayaman ka, ang sabi ni Atong sa akin. Pare, sinuwerte lang. Yang sasakyan, hinuhulugan ko pa yan. Halos hindi mapuknat ang pagkakatitig sa akin na mag-asawa sa tuwa at pagkagulat dahil mula nang graduate ako ng high school ay ngayon lang muli kaming nagkita ni Atong at ni Ebang. Inasikaso agad ako ng mag-asawa at naglabas agad ng tuba si Atong. Naku pare, iinom tayo, hindi pwedeng hindi ha, at marami tayong pagkukwentuhan. Tuwang pag-aasikaso sa akin ni Atong. Ebang, tawagin mo nga yung panganay mo at pabilhin mo sa kanto ng pulutan namin. Sigaw ni Atong. Papadudod pagkakita ko sa panganay na anak ni Atong at ni Ebang ay nagulat ako dahil may dalaga na pala sila. Isang napakagandang dalaga. Kamukhang kamukha ito ni Ebang noong kabataan nito.
Maputing bata at makinis, maganda, at ang pinagkaiba nga lang ay matangkad ito. Marahil ay kay Atong niya naman ang pagiging malaking bulas. Sa pagkatama ng aming paningin, ni Niknik ang anak na panganay ni Atong, hindi ko mawari pero parang naulit lang ang una kong naramdaman. Para kay Ebang, nag-slow motion ang paligid ko. Kay Ebang ko noon unang naramdaman ang tinatawag na puppy love na hindi naman nagkaroon ng katuparan. Pero ewan ko ba kung bakit sa anak nila ay parang nakuryente na naman ang aking puso. Tumago sa puso ko ang mga tingin ni Niknik sa akin. Bigla ay tumibok ng mabilis ang aking puso. Pare, may dalaga ka na pala. Iba talaga pag maagap. Ako hanggang ngayon wala pa ring asawa at anak. Kunwari bulalas ko na nakatitig sa anak nila. Oo nga pare, 14 pa lang yan pero marami nang umaaligid. Ako pare, palagi nga namin niyang pinapayuhan kung ayaw niyang mapagaya sa amin ng nanay niya. Ito kami ngayon naghihirap. Hindi naman nakapagtataka na marami na agad ang umaaligid sa anak ninyo. Dahil napakaganda. 14 lang siya pero mukha na itong dalagang dalaga kung tingnan. Sa kabilang banda naman Papadudot ay madalas na ang pag-aaway namin ni Betchay. Papadudot sa edad kong 30 plus ay halos natupad ko na ang mga pangarap ko sa aking pamilya. Halos nagsasama na rin kami ni Betchay dahil tuwing nagbabakasyon ako sa Pilipinas ay magkasama na kami sa bahay. Kasal. Yun ang palagi niyang hinihingi sa akin dahil malapit na siyang mag-40. Ilang beses na rin kaming nagbalak na magkaanak pero hindi kami makabuo. At dahil siguro doon ay nagsimula ang insecurity ni Betchay. Hindi ko rin alam Papadudot pero sa totoo lang ay parang mula nang hindi kami makabuo ni Betchay ng baby ay parang nagbago ang isip ko na pakasalan siya. Hindi ko alam pero nagsimula akong mag-alibay tuwing iginigiit niya ang salitang kasal sa amin. Oo, mahal ko si Betchay pero nagbago ang pananaw ko sa salitang kasal. Papadudot, lumipas pa ang ilang pang taon, nagkaroon na rin ako ng sarili kong negosyo dito sa Maynila, nag-franchise ako at nagstay na dito sa Pilipinas. Muli ay naisipan kong dalawin si Atong at Bebang. Naisipan ko silang dalawin na may kasamang excitement dahil sa anak nila ang si Niknik. Hindi ko alam pero gustong gusto kong makita si Niknik. Pero nabigo ako dahil hindi ko ito nakita. Ang kwento nila ay nag-working student ito para makapagtapos ng pag-aaral. After ng klase ay diretso daw ito ay sa trabaho na sa Kabayanan. Sabi ko ay napakasipag na bata naman. Ang sabi ni Ebang ay nagbunga lang ang madalas nilang pagpapaalala dito na magsumikaw upang hindi ito matulad sa kanila ni Atong. Sa katunayan nga daw ay palagi nila akong kinikwento kay Niknik kung paano akong nagsumikap na makapagtapos ng pag-aaral at abutin ang mga pangarap sa buhay. Natuwa naman ako doon at medyo kinilig pa nga Papadudot at hindi ko alam pero sabik talaga akong makita si Niknik. At talagang pinuntahan ko at inabangan ko siya na makatapos sa kanyang trabaho sa bayan at kunwari ay hindi sinasadyang nakita ko siya sa daanan na pauwi na. Hinintuan ko siya ng aking sasakyan at pinasakay. Agad naman niya akong nakilala. Grabe Papadudot. Dalaga na si Niknik. Kung di ako nagkakamali ay 18 or 19 years old na ito. Lalo itong gumanda at lalo akong na-in-love. Galing ako dyan sa grocery ng nanay at tatay ko tapos nakita kita. Kunwari ay sabi ko kay Niknik. Halatang nahihiya sa akin si Niknik. Mabuti at natandaan mo ako, best friend ko ang mama at papa mo. Dugtong ko dito. Opo, kilala ko po kayo at madalas kayong ikwento ni mama at papa sa akin. Pati yung mga kalokohan ninyo noong nag-aaral pa kayo. Ngiting sabi naman ni Niknik. At madami pa nga kaming napagkwentuhan ni Niknik at bago ko pa siya ihatid sa kanila ay kumain muna kami at pinamili ko siya ng kaunting personal na gamit niya. Iyang-hiya si Niknik at ayaw sanang tanggapin pero pinilit ko siya. Papadudot, yun ang simula ng parabang ngayon ko lang ulit naramdaman ang salitang in love. Nahihiya ako sa sarili ko lalo pat anak siya ng aking best friend. Hindi ko alam kung ano ba ang magiging reaksyon ni Ebang at ni Atong kung sakaling malaman nilang nililigawan ko si Niknik.
Pero ang mas gumulo sa isipan ko ay ang magkagusto naman kaya sa akin si Niknik. Tito nga ang tawag niya sa akin. Sasabihin ko sana na Sunny na lang ang itawag mo sa akin pero hindi ba nakakahiya? Papadudod sa edad namin ni Betchay ay wala pa rin kaming edad. Nagsasama kami at tila nakalimutan na rin ni Betchay na kulutin akong pakasalan. Nakalimutan o sadyang kinalimutan na lamang para wala ng away. Ang mahalaga ay masaya naman kami na magkasama. Papadudot lumipas pa ang ilang pang taon at nakatanggap ako ng sulat. Sulat na galing kay Niknik. Hindi pa po kasi uso noon ang cellphone at ang sabi niya ay tapos na siya sa college. Gusto niyang simulan na maghanap ng trabaho sa Maynila. Wala siyang kilala dito kundi ako lamang. Kakapalan na raw niya ang kanyang mukha upang humingi ng tulong sa akin na baka matulungan ko siya. Alam daw ng mama at papa niya ang ginawa niyang paghingi ng tulong sa akin. Ang tanging gusto lang daw ni Niknik ay matitirhan habang naghahanap pa siya ng trabaho dito sa Maynila. At pag nakahanap naman daw siya ay saka na lang siya lilipat ng tirahan at tatanawing isang malaking utang na loob yon. Masayang masaya ako at excited na makakasama ko si Niknik. Pinagpaalam ko yung kay Betchay at pumayag naman siya. Dahil sa pagiging excited ko, ako pa mismo ang sumundo kay Niknik sa kanilang bahay. Sobrang pagpapasalamat naman ni Atong at Ebang sa akin. Papadudot ako na mismo ang naglakad para magkaroon ng trabaho si Niknik. Nilapit ko siya sa mga kakilala ko at nagkaroon na nga siya ng trabahong maayos. Papadudot, pigil ang damdaming nararamdaman ko kay Niknik. Aminin ko na mahal ko siya, mahal na at lalo pang tumitindi. Pero alam kong bawal. Lahat ng kabutiang loob ay ipinakita ko kay Niknik at ganoon din naman si Betchay kay Niknik. Sabi ko kay Betchay parang anak na rin ang turing ko kay Niknik dahil anak ito ng mga kaibigan ko. Hanggang isang araw papadudot, ako pa lang sa bahay at wala si Betchay. Inabutan ako ni Niknik sa salas na nanonood ng TV. Kakauwi lang nito mula sa trabaho. Ang dami mong dala Niknik ano ba yan? Tanong ko dito. Nako tito, sumahod na ako, naggrocery ako ng kaunti at binili kayo ni na Tita Betchay ng blouse at t-shirt. Nagmadali pa itong buklatin ang mga pinamili niya at agad na inabot sa akin ng t-shirt. Tito, para sa iyo yan sukatin mo. Medyo mura nga lang po pero mula yan sa taus-puso kong pasasalamat sa inyo ni Tita Betchay. Napatitig naman ako sa mga mata ni Niknik. Napakaganda talaga niya at hindi ko mapigilan na mahalin siya. Ano ka bang bata ka? Huwag mong alalahanin yon. Mabait ka rin naman kaya dapat na pagpalain ka rin. Sagot ko naman dito pero hindi ko ini-expect ang sumunod na ginawa ni Niknik. Tumabi ito sa akin sa sofa papadudot at niyakap ako. Tito, sobrang marami pong salamat talaga. Napakabait mo sa akin at sobrang na-appreciate ko po lahat ng kabutihan niyo sa akin. Papadudod sa pagkakayakap sa akin ni Niknik ay sobra akong nanginig. Tinugunan ko ang yakap niya at sinabi kong masaya akong makatulong dahil hindi na siya iba sa akin. Hinintay kong kumala sa pagkakayakap sa akin si Niknik pero naramdaman kong lalo lang itong yumakap ng mahigpit sa akin. Papadudot, nakaramdam ako ng kakaiba sa mga yakap ni Niknik. Lalo at hindi na ito kumibo pa. At nang kumalas nga ito sa akin ay mas lalo pa akong nagulat sa ginawa niya. Hinalikan niya ako sa labi. Isang mabilis na smack. Nagkatitigang kami at bago pa ang lahat ay narinig na namin ang boses ni Betchay na kinakausap ang aso namin na nakakulong sa labas ng bahay. Agad kaming naglayon ni Niknik at nagkunwaring nag-uusap ng magkalayo. Papadudot pagkatapos ng tagpong yon ay parang nagkailangan na kami ni Niknik. Gustong gusto kong gumawa ng moves pero ang iniisip ko ay si Atong at si Ebang. Ang mga kaibigan ko pangalawa ay si Betchay. Marami ang aking masasagasaan kung sakali man na gumawa ako ng kilos. Pero papadudot pagkakataon na rin siguro ang nagudyok sa amin ni Niknik nang minsan na ikausapin ako ni Niknik at nagpaalam na ito sa akin na lilipat na ng tirahan.
Sapat na raw ang pera niya para bumukod at muli siyang nagpasalamat sa lahat. Sabi ko ay hindi niya kailangang umalis. Mas masaya ang bahay kung nandun lamang siya. Mas makakaipon ka ako siya at mas matutulungan niya ang mama at papa niya sa pagpapaaral sa mga kapatid niya kung doon lamang siya dahil mas makakatipid siya sa upa ng bahay at sa pagkain. Total kako ay wala namang kaming anak ni Betchay. Tatanggi pa sana si Niknik pero agad kong binara ito. Niknik, mas magtatampo ako at sasama ang loob ko kapag umalis ka. Gusto kong dito ka lang. Masaya ako na dito ka lang. Ang sabi ko dito. Pero tito kasi, magpapaliwanag pa sana si Niknik pero sinabihan ko siyang wala nang pero ha. Dito ka lang. Lalakad na sana ako para umalis nang bigla akong yakapin ni Niknik sa aking likuran. Nagulat ako ng sobra. Tito, salamat po talaga. Napakabait niyo talaga sa akin. Papadudot doon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili sa pagkakataong yon. Sa higpit ng pagkakayakap sa akin ni Niknik sa aking likuran ay hinarap ko ito at hinalikan sa labi. Maalab na halik at nalunod na nga ito. Sa aking nararamdaman si Niknik ay nagparaya lang at gumanti din ng halik sa akin. Papadudot nakakahiyamang aminin pero may nangyari sa amin. Walang pagsisisi na ibinigay sa akin ni Niknik ang kanyang pagkababae. Pagkatapos noon ay inamin ko sa kanyang matagal ko na siyang nagugustuhan. Una ko pa lamang siyang masilaya noong 14 years old pa lamang siya. At hindi na yon namatay sa puso ko. Alam kong mali at alam ng Diyos kung paano kong pinigilan ang lahat pero tao lang din naman ako na nagmamahal. Pero inamin din sa akin ni Niknik na pareho lang kami ng nararamdaman nung una rin niya akong makita noong 14 years old lamang siya ay nagka-crush na rin daw siya sa akin. Hindi nga daw siya makapaniwala na kaedad ako ng mama at papa niya kasi mas bata akong tingnan sa tunay kong edad at hindi rin niyo namatay ang nararamdaman niya para sa akin. At lalo pang tumindi nang makasama niya ako sa bahay. Papadudot alam kong mali pero nagsimula kami magkaroon ng lihim na relasyon ni Niknik. Pag nasa eskwelahan si Betchay at may pagkakataon kaming dalawa sa bahay ni Niknik ay masaya naming nagagawa ang mga bagay na makapagpapaligaya sa amin. Ang maging sweet, maglambingan, magyakapan, magharutan at kung may pagkakataon ay namamasyal kami at lumalabas na kami lang. Madalas din na may nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa dumating nga ang pagkakataon na nabuntis ko si Niknik. Papadudod sa totoo lang ay nang malaman ko na buntis na si Niknik, imbes na mag-worry ako, ay abot langit ang katuwaan ko. Para akong nanalo sa loto na tuwang-tuwa at talon ng talon dahil sobrang tagal ko nang hinahangad na magkaanak. Natupad yon sa katauhan ni Niknik. Hindi alam ni Niknik kung magiging masaya siya o hindi. Ang sabi niya ay paano si Tita Betchay. Paano siya, ano ang magiging sitwasyon naming tatlo. Nahihiya siya at nakukonsensya dahil napakabait din daw ni Tita Betchay niya sa kanya. Papadudot na buo ang aming desisyon. Pinag-resign ko sa trabaho si Niknik at pinauwi ko na muna siya sa kanila. Pero bago siya umalis ay kinausap muna ni Niknik si Betchay at nagpaalam ito at nagpasalamat sa lahat ng mga tulong na naibigay niya sa kanya. Sa pagiging mabait nito sa kanya. At nagsorry din ito sa lahat ng kasalanan niya dito. Nagtaka naman si Betchay at ang sabi ni Betchay ano raw ba ang kasalanan nito sa kanya. Wala naman at nag-alibay na lamang ito na baka minsan ay may nagagawa siyang maliit na pagkakamali. Papadudot isang linggo nang wala sa bahay si Niknik nang magkaroon na ako ng lakas ng loob. Handa na akong magpakatotoo at aminin kay Betchay ang lahat. Bago kami matulog sa kwarto ay inamin ko na ang lahat kay Betchay. Walang kulang, walang labis. Alam kong napakasakit nito para kay Betchay pero wala akong magagawa, mahal ko si Niknik at siya ang gusto kong pakasalan. Akala ko ay magwawala sa galit si Betchay pero tumingin lamang ito sa aking mga mata na may luha. Sabay ngiti ng matipid. Sunny, 18 years ang naging relasyon natin, alam mo ba yon?
Umiiyak na sabi ni Betchay. Naaalala mo ba nung una tayong magkakilala sa bar? Ikaw ang sumagip sa akin sa matinding kalungkutan ko at sa una kong nakarelasyon, kung wala ka siguro that time ay masisiraan na ako ng bait ng mga panahon na yon. Napakahina ako upang harapin ang mga ganong bagay na uri ng kalungkutan at pagkabigo. Akala ko nung mag-abroad ka noon ay makakahanap ka na ng iba. Yung bata at kaedad mo lang pero still nagstay ka. Dahil doon ay lalo kitang minahal at natakot ako mawala ka sa buhay ko, Sunny. Kaya lang gusto ko na napakasalan mo ko. Gusto ko akin ka lang. Pero nang lagi na nating pinagtatalunan ng kasal, naisip ko na bakit nga ba kita pipilitin na pakasalan ako. Kaya humiling ako sa Diyos na kung ikaw na mismo ang magpo-propose sa akin ng kasal, ibig sabihin ikaw ang habang buhay na makakasama ko. Pero hanggat hindi mo ako pinapakasalan, maghihintay ako sa walang kasiguraduhan. Nilagay ko rin sa utak ko na baka isang araw ay makahanap ka ng iba. Pero nandun pa rin ang pag-asang baka isang araw ay mag-propose ka sa akin ng bigla ng kasal. Impit ang iyak ni Betchay. Sa totoo lang, Papadudot, ay naiyak na rin ako. Alam kong sobrang sakit ng nararamdaman ni Betchay. Tumagos yon sa dibdib ko. Awang-awa ako dito pero mahal ko si Niknik at may kasama ng responsibilidad yon dahil magkakaanak na kami ni Niknik. Papadudot, sa huli maayos kaming nagkahiwalay ni Betchay. Ang bahay at lupa na pareho naming pinagtulungang bilhin at ipagawa ay pinagkasunduan naming ibenta at paghatian ang pinagbentahan. Ganon din ang iba pang mga gamit at sasakyan. Pagkatapos ng lahat ay agad kong pinakasalan si Niknik. Wala namang naging samaan ng loob sa amin nila Atong at Ebang. Masaya pa nga sila na ako ang napangasawa ng anak nila. Nagsimula ulit kami ng panibagong buhay ni Niknik dito sa Maynila dahil nandito ang negosyo ko. Nabalitaan ko na lamang sa iba naming kaibigan na nag-resign na raw sa pagtuturo si Betchay at kasalukuyang nasa France kasama ng iba nitong mga kapatid at ina. Noon pa man ay kinukuha na ito halos lahat ng kaniyang pamilya ay nandun na kasi. Dahil lamang sa akin kaya ayaw niyang umalis. Sa ngayon, Papadudot, ay masaya kaming nagsasama ng aking asawa na si Niknik kasama ng 3 naming mga anak. Sana po ay mapiling basahin ang aking kwento. Marami pong salamat at lubos na gumagalang, Sunny.